Magandang umaga pong muli sa inyong lahat sa buong mga pamilya ng Living by Faith sa Maynila, sa Paco, dyan sa Nueva Ecija, sa Labo, Camarines Norte at sa Barangay Salvacion. Kumusta na kayong lahat? Ano na po, nagbabasa ba? Continuous po ba kayong nagbabasa ng ating ang ating pagtuturo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita? Naku po, continuous po kayong magbasa. Talagang ang bawat nakikinig nito at nagsasagawa ay talaga pong napakalaki ng kapakinabangan sa buhay, Kaya alam ko pong nauunawaan ninyo ang kahalagan nito. Kaya alam ko na yung taong nakakaunawa po talaga na napakahalaga ng salita ng Diyos ay patuloy na nanatili sa salita ng Diyos katulad ng ginagawa nyo ngayon. Amen? So, ngayon chapter 13 ng Lucas. Napakaganda po ng salita ng Diyos. Tulad ng sinasabi ko po sa inyo sa aking karanasan, hindi lamang ito salita, kundi tunay ayon sa kanyang sinabi, ito'y may kapangyarihan sa taong mga naniniwala. Kaya lagi ko pong sinasabi at pinapaalala sa lahat, magkaroon kayo ng pananampalataya, manatili sa salita ng Diyos dahil dito natatagpuan ang lahat ng bagay na mabuti. Dito tayo binabago ng salita ng Diyos, dito tayo pinagpapala, pinagtatagumpay, inilalayo sa anumang masama sa sanlibutan. Lahat na naandito ang mabubuti, kaya nasa sa tao na lang po talaga, at alam ninyong lahat na ito ay totoo. So ngayon, dito po tayo sa Lucas. Kahapon, Lucas chapter 12. Kung maalala ninyo kung papaano pinagsabihan ng Panginoong Hesus ang mga tao patungkol sa pananalig sa Diyos. Dahil napakalinaw doon sa chapter 12 na maraming nalang nakapokus sa mga sa mga pangangailangan, lahat-lahat sa damit, pagkain, lahat-lahat kung ano man, doon laging nababalisa ang tao, pero itinuro ng Diyos na ang sinabi doon. Anong sabi niya doon? Pagsikapan ninyo higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos, at ibibigay sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. So napakalinaw, malinaw, naiintindihan natin, Tagalog ito, unahin ang Diyos sa lahat ng bagay, pagsumikapan na makasunod sa kalooban ng Diyos, at ang kasunod noon ay ang mga pagpapala ayon sa kanyang pangako sa mga taong sumusunod sa kanya. Ngayon dito sa chapter 13, ang tinutukoy naman po dito ay ang magsisi upang hindi mapahamak, So, at ito ay laging reminder sa ating lahat, Habang nandito tayo sa lupa, pinapaalalahanan, inaalalahin tayo ng salita ng Diyos upang tayo ay patuloy makalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa ating kalakasan, kundi dahil sa kapangyarihan ng salitang itong ating pinapaniwalaan at sinusundan. So ngayon, chapter 13, sige po, kunin nyo na ang inyong mga aklat, Bible, at puntahan ang chapter 13 ng Lucas. At bago po yan, tayo po ay humingi muli ng patnubay at gabay mula sa banal na Espiritu ng Diyos na siyang nagtuturo sa atin. So let's pray. Hallelujah, dakilang aming Diyos Ama sa langit, tunay ang kapangyarihan ng salita mong ito sa aming mga buhay. Kaya patuloy kami, Panginoong, nagpapasalamat at inaakay nyo kami. Lagi nyo kaming pinapadala ng salita araw-araw na nagpapaalala sa amin kung paano kami mamuhay ayon sa iyong kalooban, at sa patuloy naming paninindigan sa mga salitang ito, nagkakaroon ito ng kapangyarihan sa aming buhay. Kaya sa umaga pong ito, sa oras na ito muli, malaya ka pong magturo sa bawat isa, at dalangin namin, O Diyos, na ang mga salitang ito'y maitanim sa aming mga puso, patuloy upang ito'y makapamunga ng sagana. Kaya salamat po. Pinupuri ka namin, dakilang Ama sa langit, pinasasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, ito po
magsisi upang hindi mapahamak. So ito yung ginawa noon ni Juan at na tagapagbautismo. Nauna siya sa Panginoon at nagsisigaw siya sa ilang, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Amen? So sabi po dito verse 1, kung hawak nyo ng inyong mga Bible, ang sabi dito, dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus ang na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. So napakalinaw po dito, mapapahamak ang taong hindi nagsisisi at tumatalikod sa kanyang mga kasalanan. So napakalinaw po, naintindihan natin na to. Mapapahamak ang taong hindi tumatalikod sa alam ng kasalanan, patuloy ginagawa. Yan po. At ang 12 namatay nang mabagsakan ng turis sa Siloy, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. So lagi po itong inuulit-ulit ng Panginoon, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Dahil kung hindi, kayo'y mapapahamak. So napakalinaw po, Verse 6, ang talinhaga ng puno ng igos. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igos na kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno. Ngunit wala siyang nakita. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumarito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo putulin. So dito po na saka po ninyo ipaputol. Ang sabi dito, maghintay pa tayo maghintay pa tayo ng sa susunod na taon. So dito po pinapaunawa ang Diyos patuloy sa atin nagbibigay sa tao ng pagkakataon. Puro babala ang salita ng Diyos sa lahat dahil alam natin ang salita ng Diyos ay totoo. Binababalaan tayong lahat na magtumalikod, magsisi sa kasalanan bago po mahuli ang lahat. Babalik ang Panginoon, laging inuulit-ulit at nakikita natin ang mga palatandaan nito na ito'y katotohanan. Babalik ang Panginoon at alam po natin yon, Pinaghahanda tayong lahat. At ang pinakaunang sinasabi ng Panginoon, tumalikod, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan, magsisi kayo. Katulad po ng dinadaan dito sa talinhaga, walang nakitang bunga. Matagal ng panahon, hindi namumunga, ganun pa rin. Walang nababago. Kaya nga ang sabi dito putulin na natin yan, nakakasagaba lamang, nakakasikip lamang. Pero anong sabi nung tagapag-alaga? Wag po muna. I'm sorry. Itong aking ito, nagulat pati ako saglit lang. At itong aking ayan, sorry po. So I'm sorry. Ganito na ba to? Anyway. So sana wag nang malaglag.
So anyway, so ganun po. Ang sabi dito ng pinuno ay ng tagapag-alaga, wag muna. Antayin natin, kumbaga sabi niya, aanuhin ko pa. Sabi dito huhukayin ko pa ang palibot at lalagyan pa ng pataba. Ibig sabihin, yung puno, halimbawa kasi talinhaga po ito, para lalong, kumbaga, matry pa, baka sakaling mamunga pa, i-cultivate natin yung paligid. Ibig sabihin, alagaan pa rin, alagaan. At kapag hindi pa namumunga, saka nyo naputulin. Ibig kong sabihin, sa atin pinapaabot, inaalagaan tayo, ang maraming tao po, inaalagaan ng salita ng Diyos, patuloy inaabot. Dahil ganun po ang Diyos. Talagang binibigyan ng pagkakataon ang tao bago mahuli ang lahat. Dahil alam ng Panginoon, talagang kapahamakan ang kahihinatnan ng tao. Kaya lahat ginagawa niya ang kaparaanan, para ang tao ay abutin, paalalahanan, lahat-lahat ginagawa niya upang hindi mapahamak. At yun po ang talinhaga dito sa isang punong kahoy na ito. Iano po natin? Sabi doon, huwag po muna ninyong putulin ngayon. Hukahuhukayin ko pa ang palibot, lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Ayan, itinatry, may mga taong sa kabila ng pinapakita ang kapangyarihan ng Diyos, pinapaunawa ang salita ng Diyos, hindi pa rin nakikinig. Ganun po ang pinapaunawa dito, na sa kabila na parang masyadong, parang itong kahoy na ito, puno na ito na hinuhukayan sa paligid, baka sakaling tumaba, nilagyan pa ng pataba. Yun po, tapos hindi pa rin mamunga. Yun ang sabi dito, putulin nyo na. Wala na itong pag-asa, po. So yun po, sa atin pinapaunawa sa atin ang lahat. Habang may panahon, inaalagaan tayo ng Word of God. Pero ang kabilin-bilinan sa atin, talikuran nyo at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Sunod po dito ay ang pinagaling ni Jesus, ang babaeng kuba. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinaguga. May isang babae roon, 18 taon nang may karamdaman, sanhi ng isang masamang espiritu. Siya'y nakukuba at hindi na makaunat. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Malaya ka na sa iyong karamdaman." Ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa babae at nooy din nakatayo siya ng tuwid at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinaguga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng tagapamahala sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon ay sa mga araw na iyon kayo'y pumarito upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagkunyari, hindi ba kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak ng tao ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kakalagan kahit na sa araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat na kumakalaban kay Jesus dahil sa isinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa niya. So ito po yan pinaunawa sa atin, ang paggawa ng mabuti ay walang restriction. Kisa sa anong araw ito, anumang sinabing bawal. Alam nyo po, kailang ulit na itong laging nalalaglag. Saglit lang i-hold ko lang. Ayan po, ay salamat. Sana wag na itong malaglag. Pasensya na po kayo kasi masyadong mabigat ang phone ko, tapos ang pakadikit nito sa
sa ano ng sasakyan, parang I don't know. Anyway, so salamat. Anyway po, so ganun ano, walang restriction sa paggawa ng mabuti. Ang mabuting ginagawa ng tao, wala yan sa anong araw ka lang dapat gagawa ng mabuti, pagdating ng araw ng pamamahinga, katulad ng sinasabi dito nga ng Panginoon. Ang pamamahinga ay hindi ginawa para sa tao, kundi ang tao ay hindi ginawa ang tao para sa araw ng pamamahinga, kundi ang araw ng pamamahinga ay ginawa sa araw ng para sa tao, ano. So ang ibig pong sabihin dito sa pinapaunawang ito sa atin ng Panginoong Hesus, ano po, sa ating lahat na mga tao, walang bagay na, ibig kong sabihin, ang paggawa ng mabuti ay mabuti. Walang bawal sa paggawa ng mabuti. Tandaan po natin, ano, walang nagbabawal at walang batas na laban sa paggawa ng mabuti. Dahil ang ginagawang mabuti ay mabuti nga, katulad ng pinapakita dito ng Panginoong Hesus. Kailangan ng babaeng ito na makalaya doon sa masamang espiritong umalipin sa kanya sa pamamagitan ng kanyang karamdamang ito, ano. At ito'y pinagaling ng Panginoong Hesus sa araw ng pamamahinga, kaya tinuligsa ng mga Parisiyo o sino man itong mga taong itong mga sumasalungat sa Panginoong Hesus. Kinalaban siya dahil ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga, pero pinaunawa ng Panginoon ang mabuti ay mabuti. Matagal na inalipin ang babaeng ito. Ngayon, nung pinagaling, hindi ba masama ang tao na lumaya at gumaling at makaalis sa anumang paghihirap? Amen? So mabuti po ang ginawa ng Panginoon Jesus, at doon po nagalit ang itong mga taong ito dahil nga sa kanilang mga inggit sa Panginoong Jesus, at ito po ay itong mga ito ay talagang naghahanap lagi ng butas upang kung papaano paratangan ang Panginoong Hesus ng masama. Ang sunod po dito ay ang talinhaga ng buto ng mustasa. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Saan ito maihambing? Ang katulad nito ay isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halaman. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy, at ang mga ibon ay nagpugad sa mga sanga nito. So ito po ang mustasa. Kung titingnan natin ang mustasa, ano, ay isa itong, kung titingnan natin nga ang mustasa, wala itong kumbaga puno. Kasi ito po ay parang pichay, 'di ba? Kung titingnan natin po ang mustasa. Pero ito ang ginamit kasi po malinaw nga kasi na ang taong weak, tayo po ay mahina. Subalit kung tayo ay naninindigan at kumbaga nagdidepende sa salita ng Diyos, doon tayo lumalakas. Ano po? Doon tayo lumalakas. At kapag itong makikita natin sa sinasabi dito, kapag tayo po ay naging strong, spiritually, tayo po ay sabi dito, kumbaga halimbawa sa isang mga ibon, ito'y lumaki hanggang sa isang punong kahoy, at ang mga ibon ay nakapamungad sa sanga. Ano po, imposible kung titingnan natin. Mustasa, very weak. So ang tao weak. Pero kapag tayo po ay nanindigan sa salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Yung pinapakita po dito, hanggang sa tayo ay namumunga, ibig kong sabihin ang mga ibon ay ang punong ito ay napamumugaran. So ibig sabihin, ang taong very strong, hindi sa kanyang lakas kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ito po ay nadidipindihan. Ayan, nalaglag na naman. Hallelujah. Saglit, I'm sorry po. Nakatatlong laglag na po ito. Madulas kasi ang lalagyan ng pakahawak doon sa anyway, so tuloy po tayo. Ang mustasa, yung pinapaliwanag ko, kapag naging strong ang isang believer, ang Kristiyano,
yan na, nalalapitan ka na ng mga kakilala at kaibigan mo at nakakapagdepende sila sa iyo. Ibig sabihin, nakakapag-advise ka, natutulungan mo silang lumakas. Ano po? Napamumugaran. Ibig sabihin, bilan niyo po yung branches ng puno. Kapag ito ang ipinamugaran ng ibon, strong siya, hindi siya babagsak yung ibon. Ibig sabihin, yung pugad ng ibon, hindi yun babagsak dahil yung kanyang nadidipindihan ay yung sumasalo sa kanya ay malakas. Ano po? So yun po ang pinapaunawa sa atin, maging strong tayo, dahil maraming nangangailangan ng mga taong pinanghihinaan na kailangan nila ng tulong natin, ng mga nag-a-advise na sa kanilang buhay na yun ay magpakatatag, dahil tayo man din ay naging mahina, subalit sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay naging matatag. Ang verse 20, ang talinhaga ng pampaalsa. Sabi po dito, sinabi ni Jesus, saan ko ihambing ang kaharian ng Diyos? Ito'y katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, kaya umalsa ang buong masa. Ayan, pampaalsa, talinhaga. Ito po ay ang pagiging po ng tao. Ibig sabihin, yung kapag ikaw ay nakakahawa, kaya nga sa mga Parisiyo, ginamit yun ng panantalinhaga. Mag-ingat kayo sa mga pampaalsang libadura ng mga Parisiyo. Yung ibig sabihin, nakakahawa po, kaya sa atin, tinuro sa atin dito, ang ihawa natin ay kabutihan. Dahil totoo po, kung sino ang kasama-sama ng tao na yun, nahahawa siya. Ano po? Kaya tayo, sa mga nakakasama po natin, unang-una, piliin natin ang mga nakakasama natin talaga ay yung mga Kristiyano rin. Dahil kapag ang kasama-sama ng isang tao'y hindi mananampalataya, ang kanyang gawain, maging pananalita ay katulad din ng unbeliever. Kapag ang kasama-sama mo ay malalim sa salita ng Diyos, matagal, ikaw din, yung magiging matatag ka rin, dahil ang naririnig mo lagi sa Kanya ay puro encouragement, puro pananampalataya. At kapag ang kasama-sama mo naman makamundo, lahat yan maririnig mo naman sa taong yan ay puro makamundong pananalita. Kaya tinuturoan tayo dito, piliin ninyo ang inyong makakasama na makakapag-akay sa inyo sa buhay na maayos. Ibig kong sabihin, sa buhay na tama. Hindi yung ang kasama-sama nyo ay mag-aakay doon sa pariwara na buhay. Tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos. Kaya mag-ingat kayo. Ito'y talinhaga sa isang, ito'y talinhaga. At sabi nga dito, sinabi pa ni Jesus, saan ko ihambing ang kaharian ng Diyos? Ito'y katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na arena, kaya't umalsa ang buong masa. So tayo po yun, laging kausap mo, kasama-sama mo dapat believer. Hindi makamundo, hindi manginginom, hindi mga nagdodroga, hindi mga chismosa. Kasi kapag ganon ang mga kasama-sama mo, kung ang pagkasama mo'y palainom, mga palabisyo, aakayin ka noon sa kanilang ginagawa. Kapag ang kasama-sama mo chismosa, madadamay ko doon sa pagchichismis. Kapag ang kasama mo magnanakaw, masasama ka, masasangkot ka din sa mga pagnanakaw. Mas mayayaya ka, Kapag ang mga kasama mo pala utang, ganun din ang laging advice sa'yo, maghanap ng mauutangan. So ibig sabihin po, sa atin, piliin natin ang sinong dapat makasama, piliin natin yung magkakasama natin na makapag-improve ng ating buhay, makapag-akay sa atin doon sa matiwasay na pamumuhay, may kapayapaan. Yun po ang ibig kong sabihin, dahil nakakahawa kung sino ang iyong kasama-sama. Ayan. Next, ang makipot na pintuan. Habang nagpapatuloy si Jesus sa papuntang Jerusalem, siya nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan,
Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno sa sambahayang, isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo sa Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom kasalo ninyo at nagturo po kayo sa amin sa mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Tiyak, iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos. Sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng mga propetang habang kayo na may pinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at sa timog at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling na umauuna at may nauunang mahuhuli. Ito po, paulit-ulit na pagre-remind, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na daan. At bakit makipot? Kasi po, ang patungkol sa kaharian ng Diyos ay maraming inaalis sa tao. Ano po? Ibig sabihin, yung mga gawa natin na mga bagay na makamundo, nandito tayo sa mundo yung ginagawa nating makamundo, dapat mo yang talikuran. At yun ang mahirap gawin ng tao kasi nga nandito sa mundo Pero malinaw kasi kaya tinuruan tayo ng salita ng Diyos, manatili tayo sa Panginoong Jesus dahil napagtagumpayan niya na ang mundo. Ngayon na ikaw na nakipag-isa kay Kristo, yun na nga ang sinasabi ng salita ng Diyos, magagawa mo ng lahat na mapagtagumpayan ang sanlibutan dahil nakipag-isa ka kay Kristo na kung saan na-overcome niya na ang sanlibutan. Kaya nga yung mga taong ayaw umalis sa mundo, yan po ang sinasabi dito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil mas gustong pipiliin ng tao yung kalayaan na gawin kung ano ang gusto ng mundo, makamundong bagay, yun ang gusto nilang gawin. Walang pumipigil. Gumagawa ng masama, wag mo akong pigilan. This is my life. Ganon ang gusto ng tao dito sa mundo po. Wag nyo akong pakialaman. Buhay ko ito. Pero tandaan po natin, maging ang buhay mo, hindi mo yan buhay, kundi buhay yan na nanggagaling sa Diyos na sinusupply sa iyo. So ito po ang pinapaunawa sa atin, kakaunti ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil makipot ang daan, dahil tulad ng sabi ko, ang gusto ng tao may kalayaan, maluwag. Ibig sabihin, maluwag sa lahat na anumang gagawin, malaya. Pero kung titingnan po natin sa pag-aaral, ang totoong kalayaan ay sa Diyos lamang nagmumula. Ibig sabihin malaya. Kasi hindi mo masasabing malaya ka sa mundo kung alipin ka ng makasanlibutang mundo. Anong sinasabing alipin? Alipin ng bisyo, alipin ng alak, alipin ng drugs, alipin ng kahirapan, alipin ng kung anong samong kasalanan. Hindi mo masasabing I am free, this is my life. Dahil hanggat ikaw ay naalipin ng anumang gawang kasalanan, alipin ka. Pero sa Panginoong Jesus po, ang kalayaan ay katotohanan. Kalayaan, ibig sabihin freedom. Freedom. Malaya ka na, hindi ka na inaalipin ng sigarilyo, hindi ka na inaalipin ng alak. Kasi tingnan niyo po yung mga alipin. Ibig sabihin, kontrolado ka. Kita niyo po ang mga naninigarilyo, ang mga naninigarilyo o mga adik sa mga sugal o anumang mga bagay na pinagkakaadikan, alipin. Ayaw niya nang gawin pero hindi niya magawa dahil alipin. Ibig sabihin, may gusto mong gawin pero dahil inaalipin ka ng bagay na yon, hindi ka makawala. Kaya nakikita natin yung mga nagiging adik, lalong nalululong sa droga.
Kasi bakit? Hinahanap-hanap ng kanyang katawan. Yan po ang ibig sabihin ng alipin. Kaya huwag sabihin ng tao na sila ay malaya. Hanggat na may umaalipin sa iyo, ang sigarilyo, tingnan niyo po, madaling araw, pagising pa lang, ang hanap na niyan, gusto na bumili sa tindahan. Kahit umuulan, bumabagyo, pipiliting pumunta sa tindahan upang manigarilyo. Katulad ng naalala ko dito sa amin, 40 degrees, ha? Nandoon sa labas, nanginginig ang kamay, naninigarilyo kahit ang lamig. Bakit? Kasi alipin siya ng sigarilyo. So yun po ang ibig sabihin, huwag sabihin ng taong makasanlibutan na siya ay gusto niya ng kalayaan. Hindi po. Hindi siya malaya. Dahil habang may umaalipin sa iyo na gawain ng mundo, naalipin ka noon. Kaya pinaunawa sa atin ang totoong kalayaan ay masusumpungan lamang sa Panginoong Hesus na nagpalaya sa atin sa lahat ng uri ng pagkakaalipin ng mundo. Ibig sabihin, malaya, ibig sabihin freedom na nagmula sa Panginoong Hesus. Dahil mula nang tinanggap mo ang Panginoong Hesus, hindi ka na maalipin ng anumang klaseng bisyo. Hindi ka na maalipin ng anumang mga kasalanan dahil pinalaya ka na, intindihan mo na hindi ka na babalik sa bagay na yun dahil yun ang sumisira sa iyong buhay. At ito po ang pinaunawa sa atin ng salita ng Diyos na nang tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, unti-unti tayong pinalaya sa lahat ng pagkakaalipin ng mga bagay sa sanlibutan. Kaya doon natin naintindihan, hindi mo masasabing malaya ka kung ikaw ay may umaalipin sa iyong mga bagay na gawain ng sanlibutan. Si Jesus Christ, ang Panginoong Hesus, ang nagpapalaya sa atin sa lahat ng mga bagay na umalipin sa atin sa gawa ng mundo. Amen? Ito. So walang makakapasok sa makipot na daan dahil ang gusto nga ng tao, now, hindi naintindihan, akala nila malaya silang gawin ang gusto. Pero ang katotohanan, sila'y inalipin ng gawain ng sanlibutan. Verse 25, kapag tumayo na ang pinuno ng sambayan at isinara na ang pinto, magtiis kayong nakatayo sa labas. Katok ng katok, sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin na sa inyo, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Ang sabi dito, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman niya sa inyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo at nagturo po kayo sa amin sa mga lansangan. Sasagot naman siya siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. So napakalino po, ang kasamaan ang naglalayo sa tao para sa Diyos. Kasalanan, laging sinasabi daw, talikuran ninyo yan, pagsisihan at talikuran ang inyong mga kasalanan. Dahil ito po ang sinasabi ng Panginoon, lumayo kayo sa aking patuloy gumagawa. Kayo lahat na gumagawa ng kasamaan. Tandaan po natin ito, Kayo, sabi dito ng Panginoon, kaya talikuran niyo pagsisiyan at talikuran ang inyong mga kasalanan. Hindi po nagkukonsente ang Diyos. Ang kasalanan ay kasalanan. Hindi pwedeng sabihin natin, Lord, Kristiyano naman ako, Lord. Unawain mo na lang ako sa aking kasalanan. Hindi po, ang kasalanan ay number 1 na enemy ng Diyos. Dahil siya po ay banal. Dapat tayo magkapakabaga-banal. Dati tayong makasalanan, yes, pinatawad tayo, nilinis, pinalaya. Kaya ngayon, nakilala natin si Kristo, tinanggap natin si Kristo sa ating puso, sa ating buhay. Dapat walang nagpapatuloy sa pagkakasala dahil malinaw ang anak ng Diyos ay hindi nakakapagpatuloy sa pagkakasala dahil iniingatan siya ng Diyos. May Holy Spirit na nagko-convict sa puso ng tao kapag tayo ay nagkakasala subalit hindi nagpapatuloy sa pagkakasala dahil mayroong Holy Spirit na nagtuturo, nagdadirect ng ating buhay patungo doon sa buhay na walang hanggan. Dinadirect tayo sa katotohanan at sa tuwid na pamumuhay. Kaya ang totoo po, ang isang Kristiyano, malinaw ang isang Kristiyano nga kilala sa Panginoon, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen? Sabi dito,
tiyak kayo, iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian na ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng mga propeta habang kayo na may pinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan. Ito na po yung sa chapter 7 ng Revelation, na talagang mga nakasuot na damit, na puting damit, na hindi mabilang na tao mula sa lahi, lipi, bayan, bansa, lahat po. Makita chapter 7 ng Revelation. Makita nyo po ito. At sabi doon, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Kaya sa verse 30, tunay ngang may nahuhuling na mauuna at may maunang nahuhuli. Kasi nga po maraming mga Kristiyano, di ba maalala ninyo, sinasabihan tayo ng salita ng Diyos, magbantay kayo sa lahat ng oras, maging gising kayo sa lahat ng oras at pagkakataon dahil hindi nyo alam ang pagdating ng Panginoon. May mga taong matagal ng Kristiyano pero nagkuya-kuyakoy hanggang sa dumating ang Panginoon nasa kasalanan, kaya yun po hindi nakaligtas. Pero meron namang mga bago-baguan na maiinit nang yung panahon na yun dumating ang Panginoon, doon sila naligtas. Kaya pinapaunawa po sa atin, lahat kayo dapat maging gising sa lahat ng oras. Dahil hindi inyo alam kung kailan darating ang Panginoon. Kung ikaw matagal ng Kristiyano pero hindi mo sinasabuhay ang salita ng Diyos, yan na po pagbalik ng Panginoon, baka naiwanan pa yung matagal ng Kristiyano kisa mas nakasama pa yung bago-baguhan na napakainit sa salita ng Diyos na bago lang nakakilala sa Panginoon, and then dumating ang Panginoon, siya ang nakasama, siya ang nahuli, subalit siya po ang nakasama kisa yung mga nauna na matagal ng Kristiyano hindi nagbabago at nananatili sa pagkakasala. Pero malinaw, pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos, manatili kayong gising sa lahat ng oras at pagkakataon, dahil gising spiritual, dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Amen? Next! Pero alam nating malapit na, dahil yan po, hayagan na ito sa ating mga matang pinapaunawa kapag ang dahon ng igos, ito po ay mga palatandaan na maraming ginamit na mga talinhaga ang Panginoon na maihanda ang ating mga sarili. Last part, ang pagmamahal ni Jesus para sa Jerusalem. Dumating noon ang ilang Parisiyo at sinabi nila kay Jesus, umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. Subalit sumagot siya, sabihin ninyo sa asong gubat na iyon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Nakita ko po kanina, kasi naalala nyo nung last week na ang sabi sa atin doon, inutusan niya yung mga alagad na humayo kayo na parang isang umayo kayo sa tawag dito, sinabi doon na mga parang mga tupa, inuutusan niya, umayo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. So dito po, ang asong gubat na banggit dito ng Panginoong Jesus, napansin ko pa kanina, si Pilato, ang mga Parisiyo, sinabi dito, si Herodes, si Herodes, dahil gusto kong ipapatay, kaya sumagot siya, sabihin ninyo sa asong gubat. Ito po, asong gubat, pinapakita yung mga taong makamundo, taong masasama, taong mapaglilang, taong yun andaan doon sa samot-saring kasamaan. Yan po ang tinutukoy na asong gubat at nakita natin dito sa bandang ito. Kaya ito po sabi dito, sumagot siya, sabihin ninyo sa asong gubat na iyon na nagpapalayas pa ako ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas sa ikatlong araw. Tatapusin ko ang aking gawain ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinusugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't pababayaan ng lubusan ng iyong templo. Sinasabi ko sa iyo,
hindi mo na ako makikita hanggat sa dumating ang oras na sasabihin mo pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kasi po itong mga ano po pinapakita ito sa mga sa Israel, kumbaga piniling bayan ng Jerusalem. Pero nandito nagmula ang mga sumasalungat sa Panginoong Hesus. Itong mga Pariseo, mga punong pari pa man din, mga tagapagturo ng kautusan, pero hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos na kanilang itinuturo. Na ituturo nila pero hindi nila naisa sa buhay. At dito nga ito, kasi dito ipapapatay ang Panginoong Hesus ng mga taong ito po na nagkiklaim na tagapagturo, subalit sila pa ang ginamit na nagpapatay sa Panginoong Hesus. So ito po so kaya sinabi niya ito na babalik ito, sinabi dito pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoong Hesus, dahil sabi po dito hindi niyo na ako makikita hanggang muli sa aking pagbabalik. Ito po dahil nga ipapapatay nga nila ang Panginoong Hesus dito. So ayan, pinapakita na inaaruga, maging tayo spiritually po mga Israelites, mga spiritually na ituring tayo anak ng Diyos katulad ng mga Israelitang pinangakuan ng Diyos, pero ganun kaya pinapaalala, makinig habang katulad ng ginamit kaninang talinhaga ang patungkol sa puno ng igos, na habang nakikirinig kayo ng salita ng Diyos, pakinggan ang salita ng Diyos. Parang ito po sa Jerusalem na pinabanggit ng Panginoon, pilit niyang kinukop-kop. Maraming Kristiyano pilit inaabot ang tao ng salita ng Diyos, pero lalo namang nagiging matigas ang mga ulo. Kaya sabi niya dito, nako, magsisi kayo at talikuran ang iyong kasalanan bago mahuli ang lahat. Anyway, sorry, 40 minutes. So ako po ay magpapaalam na 3 times bumagsak itong ating camera, pero ganun pa man, salamat sa Diyos. Natapos natin ang chapter 13. Kaya let's pray. Hallelujah, Lord. Thank you so much sa mensahe mo, sa mga reminders mo sa amin ngayon. Pinupuri ka na, pinasasalamatan namin na ang bayong banal na Espiritu na laging nagpapaalala sa amin. Pagpalain niyo po ang mga aming pakikinig sa lahat ng itong dako, maging Nueva Ecija, maging Paco, Camarines Norte, Camarines Sur, sa Bicol, sa Salvacion at sa Labo. Lord, salamat po Panginoon. Sa iyo ang papuri at aming pagsamba sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. God bless everyone. Hanggang next week, continuous chapter 14 bukas, 15, 16, 17. Continuous magbasa chapter by chapter. God bless everyone. Bye.